Hello! Magandang araw, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa ating mga kababayan sa angmang panig ng mundo, sa angmang bahagi ng Pilipinas. Kasama nyo na pa ngayon si Ka Eric sa ating video analysis at sa ating video talakayan. Ayan. Makulimlim pa rin po ang buong Kamaynilaan, all over Metro Manila at mga karatig na mga areas kagaya ng Central Luzon, kagaya po ng Southern Tagalog, at marami pang bahagi papuntang Bicol ng ating bansa sa Pilipinas ay makulimlim at may mga nakataas pa rin pong storm signal. Bagamat nakalabas na po papuntang Katubigan sa South China Sea area ang bagyong Uwan at hindi naman po masyadong tumama ng malakas sa Kamaynilaan. Subalit malaki po ang impact sa Bicol region and even sa Northern Luzon. At inaantay pa po ang damage impact assessment na manggagaling po sa gobyerno mismo. Pero malaki po ang pinsala sa mga pananim at agrikultura doon po sa mga lugar na talagang direktang inabot ng lakas at puwersa ng hangin at dalang ulan ng bagyong si Uwan. At nakita ko nga kanina sa isang news update na ang kanyang diameter o yung mula sa point to point, cutting across the center ng bagyong si Uwan, umaabot po ng 1.8 kilometers ang kanyang distansya. So malaki at malawak po ang rain area at ganoon din po ang higop at impact ng kanyang bit-bit na lakas ng hangin. Kaya nga siya tinawag na super typhoon. Habang ito ay bumabagtas papunta po sa Kamaynilaan, biglang pagbangga niya sa Sierra Madre Mountain Range, the longest mountain range in the Philippines, humina po ang kanyang impact at parang nagkaroon siya ng diffusion, no? Na-diffuse yung lakas, kumalat, kaya hindi po direct hit ang Metro Manila. Na expected, tatama ang kanyang lakas ay sasalantain niya ang maraming lugar ng Metro Manila at karatig lugar sa Central Luzon and Southern Tagalog, that includes Laguna, Cavite at mga karatig munisipalidad at probinsya. Hindi po ito naganap sapagkat pagbagtas ng bagyong Uwan, papasok po sa Philippine Area of Responsibility towards North Luzon, cutting across Central Luzon, nabangga po niya ang Sierra Madre Mountain Range. Kaya mayroon pong epekto sa kanyang pagdevelop ng strength towards hit area dahil nga po sa lakas ng impact niya sa malaki at malawak at mahabang mountain range na tinatawag nating Sierra Madre. Mga kababayan, pag-uusapan po natin itong idiniklara ni Marcos Jr. na ipinailalim sa National State of Calamity for 1 year ang buong Pilipinas para daw tugunan ng mabilis ang mga kailangang response, intervention, and mga pag-operate ng disaster management activities patungkol sa naging impact ng bagyong Tino, and of course expectedly pati itong nakalipas lang na bagyong Uwan. At pag-usapan natin ano po ang karugtong nito sa pinakamalaking kalamidad sa politika at panggobyerno ng Pilipinas, itong 1 trillion pesos na dinambong at dinurobo na mga flood control projects kunwari, na naging daan o pangkulimbatin at sipsipin at higupin ng mga magnanakaw na politiko sa pangunguna of course ng disenyo nila Marcos at Romualdez at ng mga kagaya nilang mga manghihigop na gahaman at mga kurakot at mandarambong na politiko like Saldico at mga kabalahibo nila. So ang ating pag-uusapan, ang 1-year state of calamity at ang impact o ang epekto nito at ng umiiral na iskandalo patungkol po sa
over 1 trillion pesos na dinambong at kinulimbat at kinurakot na flood control projects. Okay. Wala naman pong problema kung magpapailalim sa state of calamity ang gobyerno sa deklarasyon ni Marcos Jr. bilang presidente ngayon, sapagkat yan po ay prerogative and discretion ng gobyerno kung sa tingin nito ay nangangailangan ng ganong kahaba na panahon ng calamity and disaster response ang gobyerno. Pero nakakapagduda po ang ganong style, di ba? Kasi pwede namang ideklara ang state of calamity and disaster response sa loob ng 30 days, no, sa loob ng hanggang katapusan ng taon, December 31. Bakit isang taon? Ayun. Ano po ba ang epekto niyan kapag nagdeklara ka ng state of calamity for 1 year? Ibig sabihin po, mabilis na magagamit at maipapalabas ang mga pondo patungkol sa state of calamity na mga disaster and response related fund. That is 5% ng mga lahat ng budget sa local government units. Automatic po ay isinasantabi ang 5% ng kanilang kabuang budget bawat taon for disaster preparation, mitigation, and intervention. Yan pong tinatawag na disaster fund or calamity fund. Sa ilalim at sa national, mayroon din po niyan, sa antas nasyonal. At sa ilalim po ng deklarasyon ng state of calamity, at ito ay nagko-cover o sumasakop na sa buong bansa, ibig sabihin isang taon, ay mas madali at mabilis ang pagpapalabas ng pondo dahil mayroon pong basis of release of fund. Yan po ang delikado. Kahit ang mga lugar na hindi po direktang naapektuhan ng pagbabaha o ng matinding impact ng mga bagyo na nakaraan, yung dalawang magkasunod, yung Tino at Uwan, ay allowed sila na gumamit ng kanilang calamity fund and disaster fund na mga 5%. So kung ang isang syudad ay mayroong budget na 2 billion pesos isang taon, 5% niyan ay naka-allocate na para sa standby calamity fund nila. So magkano po ang amount niyan, no? Example lang, kung 2 billion po 'yan ang calamity fund, for every 1 billion kung 5% is 50 million o 500 million. Tama ba? Kasi ang 10% ng 1 billion ay 100 million. So 50 million ang 5% ng 1 billion. So mayroon pong 100 million kung ang pag-uusapan ay 2 billion na budget ng isang lungsod. 5% is mga 100 million. Malaki po yun, ha. Sa mga lugar na hindi naman direktang tinamaan ng impact ng bagyong Tino at bagyong Uwan, anong gagawin nila? Dito sa 100 million nila na allowed silang i-release, ipalabas ito dahil nga nagdeklara si Marcos ng 1-year state of calamity. So ibig sabihin po, ang natitira pang pondo sa nalalabing mga mahigit 45 days, ilang linggo na lang bago magtapos ang fiscal year, December 31, end na po ang fiscal year o yung cycle of financial transactions and operations ng mga budget. Yan pong tinatawag na fiscal year, mga kababayan. So, kung ngayon ay November 10, so mayroong 20 plus mga 52 days na lang, mga kababayan, tapos na ang taong 2025. E di yung mga hindi sinalanta ng bagyo o less ang impact ng bagyo sa kanila, anong gagawin nila sa calamity fund na ito? Yun ang tanong. So binuksan ni Marcos ngayon ang oportunidad na pwedeng maabuso itong 1-year declaration of state calamity at posibilidad na naman ng panibagong paglaganap ng mga pangungurakot. Sapagkat wala naman pong kapasidad ang gobyerno ni Marcos na parusahan, papanagutin at talagang latiguhin at habulin ng seryoso ang mga nangungulimbat at nangungurakot sa pundo ng bayan at all levels, in all government agencies almost. Iwika nga ng mga nag-o-observe, si Marcos mismo ay punong arkitekto
sa tinatawag na monumental restoration of plunder and corruption in government, in cahots and in collusion sa kanyang pinsan na si Martin Tambaluslos. Ayun. At mga kabalahibo at alipuris nilang mga kawatan at mga ganid at gahaman sa pera at kapangyarihan ng mga kongresista at ilan pang mga politiko. Yan po ang kabuang itsura niyan. Sa tingin ko po, hindi nararapat at hindi po tumutugma sa pangangailangan na magdeklara ng isang taon na state of calamity ang gobyerno dahil pwede namang tugunan po ang mga nangyaring kalamidad na ito sa loob ng remaining 52 days. O bakit mo kailangang sa buong taon, that means 1 year, kung it will take effect today, November 10, that means until November 10, 2026, nakapailalim sa state of calamity ang buong Pilipinas. Oh, wow. Medyo nakakapagduda yan sapagkat magbubukas po yan ng floodgates of opportunity for corruption. Yan po na naman talaga ang mabilis na palusutin at marami po na mga kasaysayan at karanasan sa local government units na ang mga calamity fund ay naipapalusot kahit walang calamity ay naipaparelease at nagagamit po nila to justify itong pondo na ito. Kasi ang lahat ng pondo po na hindi ma-utilize ay automatic po yan na aakyat yan sa National Treasury. Pero there is yung tinatawag na retainer, allowable retainer na hindi nakukunin ng National Treasury ng National Government. Ito yung mga calamity fund. Ngayon, with the declaration of Marcos Jr. that the entire country, the whole Philippines, is under a state of calamity, at kung pagbabatayan na ito ay mag-take effect ngayong araw, November 10, 2025, until November 10, 2026 po yan. Ano ito? Binuksan upang magkaroon ng pagkakataon at pangpalubag loob ang mga politiko na pwede, mayroon silang pondong pwedeng galawin na sinasakop po ng otoridad ng pagkakadeklara ng state of calamity. Kaya dapat bantayan ito ng mga mamamayan ng bawat lungsod at mga munisipyo at ng ating mga mamamayan sa buong Pilipinas ay dapat maging alerto na 5% minimum ng mga budget ng mga munisipyo at ng mga probinsya at ng mga lungsod sa Pilipinas ay mayroong automatic na allocation of 5% of the total budget for that year para sa Calamity and Disaster Fund. Pangalawa, maliban po sa pagbubukas ng malawak na oportunidad ng pangungurakot dahil nga walang pagkatakot, walang pananagutan at walang puwersa at seryoso na otoridad na ginagawa ang gobyerno ni Marcos para papanagutin itong mga magnanakaw at mandarambong at mga durubong sa loob ng gobyerno sa lahat ng antas at sangay ng pamahalaan, madali po ang pangungurakot kung ganyan po ang mangyayari na kahit walang mga disaster at walang direktang kalamidad na tinamaan ang mga lugar ay binuksan po ni Marcos for a state of calamity sa loob ng 1 taon. Wow, okay ka lang. Samantala, ang pangalawa po dito ay may problema ang priority focus ng gobyerno patungkol sa kung papaano po haharapin at i-manage ang iba't ibang antas at pamamaraan ng disaster response and calamity intervention support na dapat gawin ng gobyerno. Ang una po dyan, nakasalanan ng gobyernong ito, ang mahigit 1 trillion pesos na mga nawalang pundo sa sinasabing flood control projects. 1 trillion pesos mahigit 2023, 2024, and 2025. Yan po ay napakalaking mga pundo na pwede na po sanang napatatag at napalakas ang mga calamity and disaster intervention ng buong bansa. Kung naging matino at maayos ang gobyernong ito ni Marcos at hindi niya pinayagan ang diskarte ng kanyang pinsan at ng mga aliporis nito kagaya nila Saldico at ng kanilang mga kasamahan ng mga Gang of Six at plus 4 na mga sindikato sa loob ng Kongreso. Ibig ko pong sabihin,
kung hindi kinonsinti, kinontsaba at nakipagsabwatan si Marcos kay Romualdez, kay Tambaloslos, yung 1 trillion pesos mahigit ay napakalaki na pong bagay para gumawa ng seryosong mga flood control management program and infrastructure all over the country. Sa Iloilo City alone, nang matapos i-construct mula 2007 and 2011 at ito ay naipatupad ng lubusan, ang Iloilo Floodway Management and Flood Control Project or the Iloilo Flood Control Project, mga kababayan, for the last 15 going towards 16 years, wala pong mayor na kalamidad ng pagbabaha sa buong Iloilo City at mga paligid ng mga munisipalidad nito. Dahil ang mga agos at daloy ng malalaking mga naiipon na tubig sa mga kabundukan ay nakakaya pong palabasin at padaluyin dito sa, I think this is about almost 5 kilometers na floodway management project. At for the last almost 16 years, walang major na pagbabaha. Ang engineering design at ang counterpart support ay pinunduhan at tinulungan ng Japan International Cooperation Agency. Ito po, 2011 pa natapos na. 4 na taon din ang construction. Subalit, sa loob ng 16 years, wala na pong nangyaring napakalakas na pagkakaroon ng mga pagbaha sapagkat ang Iloilo City po ay mababa at may mga napapaligiran po ito ng estuarine na isang sanga ng tubig mula sa dagat na sa tinatawag na Iloilo and Guimaras Strait. Dumudugtong yan sa tinatawag na parang ilog, pero estuarine ang tawag po niyan sapagkat nagmimit ang fresh water at ang seawater sa paligid ng Iloilo City at maraming mga tributaries ng ilog. At kadalasan po umaapaw mga ilog na ito sa malakas na pagbabaha, dulot ng malakas na buhos ng mga ulan at bagyo, mga kababayan. At ang pinakamalala na nangyari, yung Typhoon Frank, na umabot po sa lagpas tao sa maraming bahagi ng Iloilo City ang mga pagbaha noon dahil sa buhos ng napakalakas na ulan na parang kagaya din sa pagbuhos ng ulan ng undoy na tumama dito sa Metro Manila, mga kababayan. Subalit dahil sa matino na flood control mitigation and management program na ito na tinulungan ng bansang Hapon, hindi na po nagkakaroon ng ganong very disastrous na mga pagbaha ang Iloilo City. Yun pong pinupuntuan ni Ka Eric. Bakit? Ang sinasabi ko, kung ang gobyernong matino at maayos ang kaisipan nito ni Marcos at mayroong tamang direksyon at tamang pamumuno, hindi party-party na habang binabayo ng Bagyong Tino ang Cebu at Kabisayaan, nagpa-party ang kanyang asawa at pati siya sa Malacanang, no? There are already proof na nagsisirculate na ang Malacanang, dahil hindi naman tinamaan ng Metro Manila, itinuloy ang party-party. Habang binabayo ng malakas na pagbagyo ang maraming area ng Kabisayaan, kami po sa Visayas, I was there. Nakita ko po, sumisipol, naramdaman namin. Nakita ko pong disaster, naramdaman po namin ito, at pati na po sa mga karatig bayan namin. Lalo na sa Negros, na malapit sa amin, at pati po ang Cebu, na may mahigit ng 200 ang patay at marami pang missing, na karamihan po ay nalunod sa daluyong ng baha na sobra-sobra. Dahil ang 26 billion pesos na mga flood control projects sa 2024 and 2025, no, dalawang cycle po ito ng mga budget, wala at hindi napakinabangan at hindi nakita. Inanod sa bulsa ng mga magnanakaw na politiko, congressman at mga kasabwat na opisyal nila, pati na po ang mga kawatan at kriminal na contractors at mga taga DPWH. Kaya po, hindi kailangan itong National Calamity Disaster Declaration ni Marcos for 1 year. Ayusin niya ang totoo at tunay na flood control projects bilang kabahagi ng major component ng Disaster and Calamity Intervention Program. At bawiin ang kayamanan mula kay Saldico, kay Sandro Marcos, kay Martin Romualdez, at marami pa na mga magnanakaw na kongresista at ilang mga senador na involved kung meron din,
At pati nga ang kanyang executive secretary niya, itinuturo pa ng taga DPWH at ng isa pang taga DepEd na undersecretary na mga kasabwat pati sa pangungulimbat ng kutong na tinatawag na SOP. 25%, no? So, hindi po tama ang direksyon at ang aksyon na ginagawa ni Marcos sapagkat hindi po makakatulong itong 1-year declaration of state of calamity kung ang pag-uusapan ay nagbubukas ka ng mas malawak na oportunidad at pagkakataon, blanket, no, ang pagkakaroon ng pwede kang gumamit ng mga calamity fund dahil sa buong Pilipinas sa isang taon mula November 10, kung ito ngayon ay mag-take effect hanggang sa November 10, 2026, pwede kang gumalaw at magpalabas ng mga pundong ito. Na kahit wala pa ang mga kalamidad na tumama, ay mayroon kayong diskresyon na gamitin ito. Iyon ang epekto niyan. Samantalang hindi nalulutas po ang problema sa kawalan ng seryosong flood management and intervention infrastructure upang ang mga pagbuhos ng malalakas na tubig baha o ng tubig ulan na naiipon sa kabundukan at iba pang bahagi na pinagmumula ng pagtaas ng tubig baha ay talaga namang kayang gawin kagaya ng nangyari in the last 16 years almost na nagawa sa Iloilo City at sa paligid po ng Iloilo. Ayan. So dapat po pinag-aralan yan. At yan na po sana ang patutunguhan ng mga ninakaw na 1 trillion pesos mahigit na flood control projects. Pangatlong punto po natin, useless itong National Calamity State of Calamity Declaration ni Marcos for 1 year. Why? Sapagkat nandyan na rin po ang DSWD. Nandyan na rin po ang DPWH. May mga pundo po ito at may mga sobra pang mga gamit na pundo ito upang tulungan direkta ang Cebu at bahagi ng Leyte. No, dapat si Romualdez bawian ito ng mga mansyon dyan sa Forbes, ibenta ng gobyerno, isubasta, at pati itong mga tagmahigit 5 billion pesos, no, na halaga ng mga ari-arian sa eroplano, sa helicopter at mga luxury cars, no? Baka umabot pa nga sa 10 billion pesos bawat isa kay Romualdez at kay Saldico ang pwedeng bawiin ng gobyerno mula sa kanila. At siyempre pati kay Marcos, no? Bayaran nga lang ni Marcos ang 203 billion pesos na utang nila sa buwis, kayang-kaya naman nilang bayaran yan na ipinag-uutos ng Korte Suprema na utang nila sa mga inheritance taxes nila, umabot na sa 203 billion pesos, hindi rin sila nagbabayad. Napakalaking bagay na yon para hindi ka na magdeklara ng state of national calamity for 1 year. Di ba? Ibig sabihin, it's not on the duration of the declaration of state of calamity, but it's on the concrete and serious na mga programa na kapaki-pakinabang at pwedeng gawin na hindi mo na kailangan magbigay ng oportunidad na blanket, pwede kang gumamit ng mga state of calamity fund na ito dahil lamang gusto mong magpasikat at pumurma-porma. Ayun. So, ang panghuling punto natin dito, hindi lamang po ang mga bagyo at mga lindol ang kalamidad na tumatama sa Pilipinas. At kailangan yan, handa ang gobyerno sa lahat ng pagkakataon. Kagaya po ng pag-identify ng mga track ng bagyo na ito, kayang-kayang gawin yan scientifically ng Pag-asa at ng ating mga scientist mula sa Department of Science and Technology. Kayang-kaya yan. At kaya magkakaroon ka ng forward deployment of intervention support programs sa mga areas na ito, no? Like ang Bicol region, ang Samar, Leyte, ito yung area ng mga Visayas, patawid ng Visayan Sea, at yung mga lugar na bahain kahit walang bagyo dahil po sa mababa ang antas nito kaysa sea level, like maraming bahagi ng Kamaynilaan. Madali pong gawin yan. Ang tawag dyan ay National Geohazard Map and Profile Update upang ma-identify ka agad, at pati na po ang history of tracking of strong typhoon o mga malalakas na pagbabagyo. Makayang gawin yan ng Pag-asa, ng DOST, at marami pang mga scientist na pwedeng tumulong sa gobyerno. Yan dapat ang inaasikaso. Pangalawa,
yung pagpapalakas ng support intervention ng DSWD at ng DILG in partnership sa security sector kasi sila ang naka-area disposition, PNP, AFP, at pati po ang ating DSWD at pati ang mga provincial and city and municipal governments. Nakalatag po yun. Kailangan lang magkaroon ng malinaw at mabilis na mekanismo ng koordinasyon ng predisposition, actual deployment, and rehabilitation and support intervention. Mabilis naman gawin po yun. I-review lang nila ang civil defense and ang national disaster response policies and programs. At upang ito ay hindi masabit sa bureaucratic rigidity and bureaucratic red tape na mga problema ng layers of coordination and execution. Yan lang po ang gagawin. You don't need to declare a one-year state of calamity. At syempre po, kailangan i-address ang korupsyon. Kailangan i-seal out at i-seal off po ang mga ang pangungurakot na ginagawa. Kagaya po ng pagpapakita ng seryosong hakbang na dapat ay mapanagot, maparusahan, mabawian ng dinambong kinurakot at ninakaw na kayamanan at mga ari-arian at pondo at pera nila na mula sa kaban ng bayan na ginamit ang flood control projects and iba pang mga infrastructure projects. There must be accountability, justice, and retribution. Pagbabawi, no? At dapat po yan ay gawin ng gobyerno without necessity of declaring a state of calamity. It requires serious, honest, with moral integrity and dedication of so-called committed political will. Yun, political will lang. Kagaya ng ipinakita ni Rodrigo Duterte na matatakot ka na mangungurakot ng malakihan o tuloy-tuloy at malawakan dahil may kalalagyan ka. Ibalik po ang fear factor. And you can only instill fear and knowledge of accountability and discipline and retribution if you are practicing it from the office of the president down to all government bureaucracy. Hindi man nawala ang korupsyon sa panahon ni Digong, pero napakalaki ng pagbagsak ng insidente ng korupsyon dahil nawala ang oportunidad at nandun po na magkakaroon ka ng pananagutan at matatakot ka na baka mapatay ka o kaya makulong o mailalantad ka kapag ikaw ay naging lantaran at malawakang kurakot sa gobyerno ni Duterte. Kapareho ng pagkatakot ng mga sindikato sa droga at mga sindikato at mga teroristang grupo na talagang dinudurog sa panahon ni Rodrigo Duterte, including ang CPP, NPA, NDF, and among other groups na naghahasik ng lagim. Hindi naman nagdeklara si Duterte ng national state of calamity sa mga bagyo at lindol na pinagdaanan o mga kalamidad na dumaan. Nakakaya itong ipatupad ng gobyerno sa tinatawag na determination and political will ng isang matino at maayos na gobyerno. Paano ka makakapagbigay ng isang mandato na susundin ka na huwag kurakutin ang mga flood control projects at mga disaster intervention mitigation programs na iyong ipapatupad at reforma kung ikaw ay inuuna mo ang party? Yeah, man. Highway to hell. Yun, pa-rock-rock ka doon sa Malacanang kasamang asawa mo at mga kaibigan yung alta sosyudad habang binabayo ng bagyo ang Cebu. Wow, at Kabisayaan. So, paano ka rerespetuhin? Paano ka igagalang? At paano ka katatakutan ng mga magnanakaw, durubo at kawatan ng mga politiko at mga nasa pamahalaan kung ikaw ay hindi ka respeto at ikaw mismo ay sangkot sa malawakang pagkakaroon ng sistema ng corruption and plunder in government. Yan ang dapat matutunan ni Ginoong Marcos at ng kanyang gobyerno, at kung hindi niya na kayang matutunan yan, lumayas na po siya sa poder at kapangyarihan. That is the better way to initiate and facilitate reform, change, and transformative governance na hindi makakapagsimula dahil nandyan pa rin po sila Marcos at Romualdez na silang punong salaring pinagmumulan ng korupsyon at pandarambong
at ng kawalang direksyong tama at matino ng gobyerno sa kasalukuyan. Muli, magbabalik po si Ka Eric sa another video analysis at video talakayan. At sa mga nagtatanong sa gustong sumama at tumulong sa Bangon Sambayanan People's Movement at mga pagkilos sa buwan ng Nobyembre, you can contact ang number 0916-308-7710. Uulitin ko lang po, 0916-308-7710. Yan po ay GCash line and line of support that you can coordinate through kay Langging or Rohilda Celis. Maraming salamat po sa pakikinig at panunood at pagbibigay ng suporta sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at Ka Eric Jeff Celis Facebook Live tuwing gabi. Kasama sa YouTube natin, simultaneous, alas 9:15 ng gabi, Monday to Sunday, kung walang conflict of schedule with Ka Eric. Muli, ang ating habilin ay palagi nating pakatandaan, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mag-ingat po kayo at maraming salamat muli. Magkikita tayo sa next video, analysis at live stream with Ka Eric. Mabuhay!